Ayan. So, sabi mo sa katabi mo, welcome sa aming church. Baka hindi pa siya nawe-welcome ng maayos dito. Sabihin mo, masayang masaya ako, kasama kita ngayon. Ayan. Sobrang bilis ng panahon, no? August na ngayon. Kumbaga parang 2 weeks na lang. Kakaway na si Jose Marichan. Di ba? Parang pagkaway niya, gastos na. Per month na. Di ba? Labas, mga inaanak. Okay, basta sa mga inaanak ko po, alam nyo na yung ambag ko ha, sinabi ko na sa inyo. Ganda lang meron si Ninang. Anyway, so before tayo mag-start, so let us pray po. Heavenly Father, maraming maraming salamat po sa hapong ito na patuloy mo ipinagkaloob sa amin. Patuloy na ikaw siyang manguna, mangusap, O God, sa buhay ng bawat isa. Patuloy mong buksan ang aming mga puso, ang aming mga isip, ang aming mga tenga, Panginoon. Nang sa ganun, O God, anumang mensaheng nais mong parating personally sa bawat isa, patuloy nila itong marinig, Panginoon. Patuloy nila itong maunawaan, O God. At higit sa lahat, may pamuhay sa aming pang-araw-araw na ginagawa. Ngunit nga Lord, na wala kaming kayang gawin, Panginoon, na ang kalakasan namin, Panginoon, ay nagmumula lamang sa iyo. And excited kami, O God, na makarinig ulit ng panibagong salita, Panginoon, na nagmumula lamang sa iyo. Kaya patuloy mong basagin, Panginoon, ang puso ng bawat isa nandirito, O God. Kaya Lord, patuloy namin ibinabalik sa iyo ang pinakamataas na papurit pagsamba sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. So welcome po sa ating third week ng series natin ngayong August. Okay, so ang pinag-uusapan natin ngayong series na parang iba yan. Ay, okay. Ay, yan ba yun? Okay. So, ang pinaka-series po natin ay Don't Waste Your Life. So dito, napakaganda na every Sunday hanggat maaari hindi ka talaga uma-absent. Para talagang kung ano yung series, mula umpisa hanggang dulo, kasi connected yun, naiintindihan natin. Amen? Tulad niya, nung first week, ang nag-speak noon, walang iba, kundi ang poging-poging si Kuya Glenn. Sabi niya doon, sobrang life is short. Diba? As in, sobrang bilis lang ng buhay. Parang natulog ka lang, paggising mo, 30 ka na. Yung ganon. Sabi ko nga kaninang umaga si Ate Lisil, parang kailan lang sa kids department. Sa kids department siya. Pero ngayon, college na siya. 'Di ba? Yung edad natin, batayan yung mga nasa kids department eh. Magugulat ka na lang, youth na to. 'Di ba? Magugulat ka na lang. Grabe, sobrang bilis ng buhay. Amen? Pero sana kahit gaano kabilis ang buhay, talagang yung buhay na yon is hindi natin sinasayang. Kundi yung buhay na ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, ginagamit mo yan para sa kanyang kadakilaan. Amen? And yung pangalawa, last Sunday, tinapik naman ng walang iba kundi ang ating mahal na pastor, is God is the author of life. Actually, pinaka-title niya nun, Human Life is Precious. Diba? So, tignan mo yung katabi mo, mukha bang precious yan? Diba? So, precious yan kung hindi sa paningin mo, sa paningin ng ating Panginoon. Amen. At ngayon, ang ating pag-uusapan, walang iba, kundi, we are important and precious to God. So, hindi lang natapos sa topic ni Pastor nung nakaraan, susundutan ulit natin ngayon. Ewan ko na lang kung hindi mo ma-realize kung gaano ka-precious sa mata ng ating Panginoon. Amen? So yan, pakibaba. Sabi dito sa ating text, Ephesians 2 verse 10, For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus so we can do the good things He planned for us long ago. Sabi doon, for we are God's masterpiece. Tignan mo ulit yung katabi mo. Si Lord ang gumawa niyan. Masterpiece ng Panginoon yan. Amen? Kaya wag na wag ka magrereklamo. Di ba? Kung ayaw mo ang tabas ng pagbumukha niya, wala ka magagawa. Amen? Si Lord ang gumawa dyan. Sabi pa dito, the meaning of masterpiece is a work done with extraordinary skills. So, hindi basta-basta na, basta ginawa lang, kundi talagang pinaghirapan at pinag-isipang mabuti. 'Di ba? So, ngayon, dahil nga about kung gaano ka-importante at gaano ka-precious tayo sa Panginoon. Pero ang question ko, meron akong tanong dito. Pakibaba. Sabi diyan, how do people determine your worth? Dito sa mundong ito, mundong ibabaw, papaano tingnan ng tao yung halaga mo?
Sige, wag na tayong lumayo. Ikaw na lang. Paano mo tingnan yung halaga mo? 'Di ba? Kasi madalas, alam nyo nakakalungkot. Pero ito yung totoo. Minsan yung value natin is naka-base sa success na meron ka. Sa success na meron tayo. Kapag successful ka, valuable ka, mahalaga ka sa paningin ng iba. Diba? Especially sa mga family. Pag may pera ka, may kwenta ka. Pero pag wala kang pera, wala kang ambag. Diba? Kumbaga, para kang pal. Di ba? Pag ganun, parang nafe-feel mo, parang wala akong kwentang tao. Kumbaga, wala akong halaga. Di ba? Kasi wala akong pera, wala akong maibigay. Di ba? Dito sa mundong ito, minsan iyon talaga yung nagiging basehan. Kung ano yung mga achievements mo, magna cum laude ka, di ba? Manager ka, supervisor ka, CEO ka. Di ba? Kapag mga ganyan, yung mga achievements na meron ka, papansin mo, grabe yung paggalang nila sa'yo. 'Di ba? Pero pag ikaw, parang simpleng tao ka lang, 'di ba? Pag pumunta ka sa ospital, emergency po, hindi ka papansinin. 'Di ba? Pero pag anak ng presidente 'yan, priority 'yan. 'Di ba? Kasi nga talagang dito sa mundong ito, sa mga ganung bagay naka-base ang halaga ng isang tao. Kung meron silang mapapala sa'yo, mahalaga ka. Pero kung wala, wala. Amen? So, parang relate na relate yung mga nanay. Amen yan. Diba? Sabi pa, ano pa sabi? Kung magkano ang sinasahod mo, kung may kotse ka ba, may bahay ka ba, diba? Pahalagahan ka nila pag merong mga bagay na ganito. Ano yung title mo sa pangalan mo? Diba? Parang Joy Chrissy Nunez, RN, MAN, PhD, kung ano-ano nang nakasunod, di ba? So parang ganun, kapag sinasabi yung title, talaga, wow, grabe, aral na aral tong taong to, lahat pinag-aralan na. Di ba? Ano pa? Kung paano ka mabuhay ng perfect, minsan, binibase mo yung halaga mo kung paano ka i-treat or itrato ng isang tao. Di ba? Dito, mga kabataan dito, naranasan nyo na ba itrato kayo as Disney princess? Di ba? Minsan sa atin talagang kapag tinatrato ka na Disney princess, talagang tuwang-tuwa ka kasi feel mo talaga na ay importante ako, ay mahalaga ako. Di ba? Bakit? Ang question ko, kailangan ba ng ibang tao para i-treat ka as Disney princess? Hindi mo ba kayang gawin yon sa sarili mo? Hindi mo ba kayang i-treat yung sarili mo or tingnan yung sarili mo as Disney princess? Di ba? Kailangan pa ba ng iba? Kung kaya mo naman, amen? Amen. Pero ito kasi yung nakakalungkot eh. Di ba? Success, achievements, ano pang man narating mo sa buhay, ano yung mga nadugtong sa pangalan mo, tas yung iba kung paano kanila i-treat. Pero kasi ang nakakalungkot dito at ang problema dito, yung mga bagay na yon pwedeng magbago. Di ba? Papaano na lang kung hindi ka na CEO? Ibig sabihin ba nun, hindi ka na mahalaga? Paano na lang kung hindi ka na, kumbaga, retired ka na, yung mga nakadugtong sa pangalan mo na title, hindi mo na magagamit yon kasi nga retired ka na. Ibig ba sabihin nun, wala ka ng halaga? 'Di ba? Kaya hindi dapat tayo nag-i-invest sa mga ganong bagay. 'Di ba? Pero, sabi diyan, pakibaba, if you're getting your value out of how people treat you, if they hurt or disappoint you, you're going to feel devalued. 'Di ba? Kasi tayo, talaga lahat ginagawa mo eh. Kumbaga, lahat gagawin mo, mag-aaral ka mabuti, kayod na kayod ka sa trabaho mo. Kasi bakit? To impress other, lalo na yung family mo. Kasi gusto mo maging, kumbaga, gusto mong ma-feel na mahalaga ka, kaya gagawin mo ang lahat para sa kanila. 'Di ba? Ang problema, pag na-disappoint mo sila, pag hindi mo nabigay yung mga bagay na ine-expect nila sa'yo, pati ikaw, bababa ang tingin mo sa sarili mo. 'Di ba? Pati ikaw, hindi mo natitignan yung, ay, wala na akong kwenta. Ay, wala na akong kayang gawin. Wala na akong kayang patunayan. Kasi nga, nagkamali na ako. Kasi nga, hindi ko nabigay yung best ko. 'Di ba? At isa yun sa nakakalungkot. Kasi, kahit tayo, maintindihan natin kung yung mga people sa labas,
Ganun nila tignan yung sarili nila kasi hindi pa nila kilala ang Panginoon. Kaya lang sa atin dito, kahit na nandito ka na sa church, marami pa rin sa atin is struggle na malaman yung halaga mo. Parang nandito ka na, naglilingkod ka na sa Panginoon, pero there are times na hinahanap mo, mahalaga ba ako? Baka nga minsan, may mga pagkakataon pa na parang nafe-feel mo sa sarili mo na parang hindi na ako mahalaga sa leader ko. Parang hindi na ako mahalaga sa department na kinabibilangan ko. Baka pati dito sa church, nafe-feel mo yung ganong bagay na parang, ay wala na, hindi na nila ako aanuhin kasi wala naman akong ambag eh. 'Di ba? Ganda lang yung meron ako. Wala na si Junilyn dito. Kaninang umaga, nandito siya. 'Di ba? So, sabi dito, ito yung mahirap. Sige, pakibaba. Sa dyan, ito yung mahirap eh. Ito babala sa atin to. Mahirap na ikaw mismo sa sarili mo is hindi mo makita yung halaga mo. Kasi ito yung mga bagay na pwedeng mangyari sa'yo. Unang-una, bad relationship. Dahil hindi mo alam na mahalaga ka or hindi mo makita yung value mo, papasok ka sa isang relationship na sa umpisa okay naman. Pero nasa kalagitnaan ka na, imbis na star ang ibigay niya sa'yo, anong binigay niya sa'yo? Black eye. Okay, binigyan ka ng black eye. Pero ang point, kung makikita natin, siguro may mga nakakausap kayong mga ganyan, umiiyak-iyak pa sa inyo habang may black eye siya dalawa, di ba? Habang may mga pasa-pasa siya kung saan. Tignan mo, isipin mo, ganun na naranasan niya, pero wala siyang lakas na loob na umalis dun sa relationship na yon. Bakit? Kasi sa kanya ko binigay lahat. Siya lahat ang first ko. 'Di ba? Iyon ang mahirap. Kung hindi mo makita yung halaga mo, magi-stay ka doon. 'Di ba? Kahit ang tingin ng iba parang kawawang-kawawa ka na, i-allow mo yung sarili mo na dito pa rin ako, hindi ako aalis kasi siya lang yung tumanggap sa akin. Hayaan ko na lang, baka magbago. 'Di ba? So, hindi mo kayang kumalas. And ano next? Inability to reach your potential. 'Di ba? Dahil ang tingin mo sa sarili mo, hindi mo makita yung halaga mo, parang dito na lang ako. Hindi ako magaling, hindi ako matalino na tulad nila. So, hindi ko kayang abutin yung naabot nila. 'Di ba? So, mananatili ka na lang, mag-i-stay ka na lang, magiging stagnant ka na lang sa kung anong meron ka ngayon. 'Di ba? Kasi hindi natin makita kung gaano kahalaga yung meron ka. Kung ano yung halaga mo. Amen? Next is bad decision making. 'Di ba? Pag hindi mo makita yung halaga mo, madalas dyan bumabagsak, lalong-lalo na pagdating sa mga kabataan, na pala desisyon sa buhay, na hindi nagtatanong kung anong gusto, basta masaya ako dito, go na. 'Di ba? Ang iba, kahit simple, pagdating sa pagpili ng course, 'di ba? Andun yung mga kaibigan ko, dun na rin ako. Next is unhappiness. So yun nga, binanggit ko, example na lang natin. Minsan kahit hindi ka na masaya dito, stay ka na lang. 'Di ba? Kasi sanay ka na eh. 'Di ba? Ayaw mo nang umalis doon kasi nga, sanay na lang ako na dito na lang ako. Ayoko na ng ibang mga bagay. At last, is ito yung isa din sa pinakamahirap, pwedeng magsimula ng iba pang problema. 'Di ba? Kaya dapat mahalaga na alam natin kung gaano tayo kahalaga. Kasi kung hindi mo alam 'yon, ito yung mga bagay na pwedeng mangyari sa iyo. 'Di ba? And yung mga bagay na 'yan is ginagamit ng kaaway sa atin. 'Di ba? Yung hindi nagkamali ka, hindi ganyan ang ginawa mo, 'di ba? Hindi mo deserve yung bagay na yan kasi makasalanan ka. So gagamitin ng kaaway yung mga bagay na yan para hindi ka na talaga makaalis or hindi ka na maka-move forward. 'Di ba? Pero pwede nating i-avoid yun kapag ka na-recognize mo sa sarili mo kung gaano ka kahalaga. So lahat nag-iumpisa sa isip natin. So iyan yung medyo gaganunin natin, no? Aayusin natin ngayon. At ang gusto ng Lord is maayos ako, maayos tayo yung mindset natin, makita natin, ma-recognize natin na we are God's masterpiece. 'Di ba? Na ang Lord ang gumawa sa'yo. Sabi nga dito, your value should not be based solely on the fact that you are a child of the Most High God. Mahalaga ka kasi anak ka ng Diyos. Amen? Amen? Sabi ko nga kanina, meron kang DNA. Meron kang royal DNA.
'Di ba? Lalo na kung umiinom ka ng Royal. Oh, chos. 'Di ba? Meron kang Royal DNA. Paano sinabi pag Royal DNA, pag mga prince, mga princess, 'di ba? Paano sila, kumbaga paano sila pakitaan ng tao, paano sila i-respect ng tao? Grabe. 'Di ba? So kung sila prince, princess sila dito sa mundong ito, tayo, ang tatay natin at ang gumawa sa atin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos na buhay. 'Di ba? So kaya dapat tayo, yung worth natin, hindi natin hinahanap sa tao. Dapat hinahanap natin yan sa Panginoon. Okay, pakibaba. Sabi diyan, ang pinakapag-uusapan natin ngayon, know your worth in God. Okay? Kasi nakakalungkot sa atin, hinahanap natin talaga yung halaga natin sa ibang tao eh. 'Di ba? Kaya pag hindi yun nabigay, hindi mo na feel yung halaga mo sa taong yon, parang ikaw mismo sa sarili mo, oo nga, hindi nga siguro ako mahalaga. So sabi dito sa ating verse, sa Psalms 139 verse 14, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Sabi doon, I am, and, okay, sabi doon, I am fearfully. Ibig sabihin, katakot-takot. Tignan mo yung katabi mo, katakot-takot ba yan? Tingnan mo. Tingnan mo. Katakot-takot ako. Ano ba sabi doon? Wonderfully, kamangha-mangha. So, pumili ka na lang. Katakot-takot o kamangha-mangha. Pero dalawang yan, sabi ng Panginoon, ganyan kanya ginawa. Perfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know. Tanungin mo yung katabi mo, alam mo ba yon? Dapat andun yung confidence mo sa sarili mo na, I know that full well. Alam ko na wonderfully made ako. Sigurado ako dun. Kasi iyon ang sinabi ng Panginoon. Diba ngayon, kung nagdududa ka pa, kung hindi si Lord ang gumawa sa'yo, sinong gumawa sa'yo? Diba? Amen. Isang malakas na palakpak nga para sa ating Panginoon Diyos na buhay. Gigil mo ako di ba? So, dapat alam natin yon. Dapat talagang nasa isip mo yon, nasa mindset mo yon na mahalaga ako dahil ang Diyos ang gumawa sa akin. Di ba? Kahit anong sabihin ng iba, hindi ko papakinggan. Ang sinabi lang ng Diyos sa akin ang papakinggan ko. Amen? Ayan, sabi dito, knowing your worth in God will change your life. So, magbabago ang buhay natin once na nalaman mo or naintindihan mo kung gaano ka kahalaga sa Panginoon. 'Di ba? Na hindi lang tayo basta nakabase sa sasabihin ng ibang tao. Sige, unang-una, sabi diyan, our value sa verse sa point 1 natin, our value never changes to God. Yung halaga mo, yung halaga ng katabi mo, hindi nagbabago yan sa harapan, sa paningin ng Panginoon. Ano sabi diyan? Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. So kung paano niya pinahalagahan yung mga tao in the Old Testament and the New Testament, ganun ka rin niya pahalagahan ngayon. Kung paano niya tingnan sila noon, ganun ka rin niya tingnan ngayon. Amen? Ano pa sabi dyan? Malakay 3 verse 6, I am the Lord and I do not change. Or I change not. Diba? Magbago man ang lahat ng magbago man ang lahat na nakapaligid sa'yo, magbago man ang lahat ng tingin sa'yo, pero hindi magbabago ang tingin ng Panginoon sa'yo. Amen? Amen. Example ko, I have money dito pakibaba nga. Pera. Pera, magkano to? Blue. 1,000. Kakulay lang ng 1,000. Kakulay lang siya ng 1,000 pero hindi siya 1,000. Piso lang siya sa Malaysian money. Piso. Ayan, ito piso nila doon, papel. Okay. So sa atin dito, piso natin, ang hirap ng kung 5 piso ba yan, kung piso. Pero sa kanila din, papel. Colorful. Diba? So sabi dyan, our value never changes to God. Naniniwala ka ba doon? Baka merong hindi naniniwala. Diba, naniniwala ka ba doon na yung value mo hindi nagbabago sa harapan ng Panginoon? Kasi para kang pera. Ay, hugot ba to? Bakit? Diba, para kang pera. Bakit?
Pag nilukot ko ba to, nagbago yung halaga niya? Hindi, di ba? Pag nilagay ko dito, tapos inapak-apakan ko, nagbago ba yung halaga niya? Hindi. Kahit na ilagay pa natin to doon sa tubigan, basain natin, tingin mo magbabago yung halaga niya? Hindi. Papangit lang siya pero hindi magbabago yung halaga niya. Tignan mo yung katabi mo, papangit lang yan. Papangit lang. I'm sorry. Okay, papangit lang yan pero hindi magbabago yung halaga niyan. 'Di ba? Kahit ganyan ang itsura niyan, yung halaga niyan sa harapan ng Panginoon hindi nagbabago. Amen? Amen. Sabi diyan, ano sabi diyan? Pakibaba. Pakibaba pa. Your value doesn't decrease based on someone's inability to see your worth. 'Di ba? Hindi nababawasan yung halaga mo based sa pagtingin ng tao sa iyo kung paano kanila tingnan. 'Di ba? Ano ngayon kung ganito ang tingin nila sa iyo? Basta ang tingin sa iyo ng Lord, mahalaga ka. Amen? Tulad nitong pera na kahit anong pagdaanan niyan, ipanukli mo yan, ipambili mo, hindi nababawasan yung halaga niyan. 'Di ba? So kahit ano pang nakaraan mo, kumbaga hindi maku-question doon yung halaga mo. 'Di ba? Sa harapan ng Panginoon. Ano ba sabi diyan? God does not love us because we are valuable. Pakibaba po. Yan, God does not love us because we are valuable. We are valuable because God love us. Dahil sa pagmamahal sa atin ng Panginoon, kaya tayo naging mahalaga. Hindi yung nauna na dapat mahalaga ka muna dapat valuable ka muna bago ka mahalin ng Panginoon. Hindi ganon. 'Di ba? Mahal na tayo ng Panginoon simula't simula. Amen? At hindi talaga nagbabago yon. Lagi niyong tatandaan, lahat tayo pantay-pantay ng halaga. Walang nakahihigit kaysa isa. Kung ang tingin mo, mas magaling ako. Mas matangos ang ilong ko. Mas matangkad ako. 'Di ba? Diyan sa katabi mo, mas mabango ang hininga ko. Sure ka ba? 'Di ba? Walang nakahihigit. Kasi nga, sabi ko nga kaninang umaga, balik tayo sa pera, di ba? Kahit nilukot-lukot mo yan, same pa rin yung halaga niyan. Di ba? Sino dito na naranasan mo na mamalengke? Di ba? Ako, pag namamalengke ako, tapos pag susuklian ako ng pangit, susuklian ako ng pangit na pera, pinapapalitan ko. Sino yung ganon? Pwede papalit po yung medyo bago, baka kasi hindi tanggapin sa kabila. Di ba? May mga ganon. Sino yung ganon? O ako lang yung ganon. Ganon? Sining ganon? Umamin kayo. Di ba? Minsan ganon tayo namimili tayo, di ba? Minsan talagang ako, kunwari, kung may pera man dyan, syempre pipiliin ko yung medyo bagong labas sa ATM machine, yung medyo makinang pa, wala pang bahid. Di ba? Ganon tayo as a tao, kumbaga normal response natin yon. Pero ang Panginoon, kapag namili ang Panginoon, parang kung sino yung mga broken, sino yung weak, sobrang grabe yung weakness, sino yung grabe yung mga pinagagawa sa buhay dati, sila yung ginagamit ng Panginoon. 'Di ba? So in short, walang pinipili, kumbaga walang tinatangi ang ating Panginoon. Lahat tayo pantay-pantay sa harapan niya, ano man ang nakaraan mo at ano ka man ngayon. Amen. So sana all talaga pinili, 'di ba? So kasi dito kapag pinili ka ng Diyos, gagamitin ka niya in the advancement of His kingdom. 'Di ba? Naniniwala ka ba na pinili ka? 'Di ba? So kung naniniwala ka na pinili ka ng Panginoon, hindi ka man piliin ng taong katabi mo, tandaan mo na pinili ka ng Panginoon. Ayan, isa malakas na palakpak para sa ating Panginoon Diyos na buhay. Point number 2 na, patapos na tayo, di ba? Point number 2 natin, our God will even send people our way to remind us of our value. Di ba? So nakakatuwa dito, sino dito nakakaalam ng story ni David, Nathan, Bathsheba, tsaka ni Uriah? Sinong nakakaalam? Di ba? Majority naman alam natin yung story ni David, di ba? So, nakakatuwa, no? Kasi sabi diyan, our God will
even send people our way to remind us of our value. Kasi alam mo, sa dami ng pinagdaanan mo sa buhay, minsan talaga dumarating sa point na question mo na yung halaga mo. Mahalaga pa ba ako? 'Di ba? Worth it pa ba ako? 'Di ba? Sa dami ng mga kasalanang nagawa ko, sa dami ng mga mistakes na ginawa ko, deserve ko pa ba 'to, yung pagmamahal ng Panginoon? 'Di ba? Even mga ganyan, 'di ba? So sabi dito sa story ni Nathan tsaka ni David, so to make the long story short na lang tayo, 'di ba? So sa kakatanaw ni David, sinong natanaw niya? Oh, kaya kayo wag kayong tumatanaw, wag kayong tanaw ng tanaw sa bintana nyo. Baka kung anong makita nyo sa labas. So nakita niya si Bathsheba, naliligo doon. Ngayon, nagustuhan niya. So ngayon, ang nangyari, to make the long story short, para si Bathsheba, asawa niya si Uriah. Ngayon, ang ginawa ni King David, pinambala niya sa gera si Uriah para mamatay. And din nung namatay, inasawa niya si Bathsheba. Okay? So, ganon. Kaya ito yung sinabi ng sa 2 Samuel 12 verse 1, the Lord sent Nathan to David. So, kung babasahin natin yan, assignment ko sa inyo, basahin nyo na lang, ha? 'Di ba? So, diyan yung conversation nila na kinorek ni Prophet Nathan, si David. So, kaya siya pumunta doon kasi yun ang pinapasabi ng Panginoon sa kanya. 'Di ba? Ang maganda naman noon, talagang nagpa-correct si David. 'Di ba? Talagang inayos niya naman yung sarili niya. 'Di ba? Anong pinapakita sa atin dito ng Panginoon? No? Tayo, sabi dito, ano yung title ni David? David is a man after God's own heart. Ayun na yung pinaka-ano niya. David, a man after God's own heart. Parang Remil, a man after God's own heart. 'Di ba? Pero, King David na yan. Pero nagkamali pa rin sa desisyon niyang gawin sa buhay. Amen? Ikaw, hindi ka pa king. 'Di ba? Pero anong gustong i-point natin dito? People makes mistakes. Hanggat nandito ka sa mundong ito, malaki ang chance, dahil prone tayo sa temptation, malaki ang chance na pwede ka magkamali. Amen? Pero ito yung maganda. Hindi hahayaan ng Panginoon na i-tolerate yung pagkakamaling nagawa mo. Nagpapadala siya ng someone para i-correct ka. Kasi ito yung madalas na napapansin natin, no? Once na ikaw sa sarili mo, nakagawa ka ng pagkakamali, nakagawa ka ng kasalanan, sure ako hindi ka na nagdi-devotion. Amen? Sure ako hindi ka na nagpipray. Sa tingin mo, paano ka kakausapin ng Panginoon kung hindi ka na nagdi-devotion at hindi ka na nagpipray? So, ang second nun, magpapadala talaga siya ng someone para kamusta ka na, mga musta sa'yo, para i-correct ka. At wag na tayong lalayo, yung mga light leader nyo yan. Diba? Tignan mo nga, titigan mo sa mata yung light leader mo. Diba? So dapat, kapag pinuntahan ka niyan sa bahay, hindi mo tinataguan yan. Amen? Dapat hinaharap mo yan kasi padala ng Panginoon yan, hinindian mo. Diba? So sabi dito, sige, pakibaba. Question ko, sige, pakibaba. What is the biggest mistake that you've made? Alam ko, bawat isa sa atin dito, kahit mag-throwback ka pa ng mga kauna-unahang panahon pa yan, or ngayon, kahit hanggang ngayon, ano yung pinakamalaking bagay na pagkakamali na nagawa mo? 'Di ba? At ang tanong doon, sino yung taong ipanadala ng Lord sa'yo para i-correct ka? 'Di ba? Yung andyan para samahan ka sa kabila ng pagkakamaling nagawa mo. Sure ako, iyan yung mga taong tunay na nagmamahal sa inyo. Amen? At tayo, dahil nga sabi natin, people make mistakes. Ang part natin yon kapag ka nagkamali ka, kapag nakagawa ka ng kasalanan, unang-una, accept mo na nagkamali ka. Napakahalaga na tanggapin mo sa sarili mo na oo nga, nagkamali nga ako. Kasi usually, ang ginagawa ng iba, hindi saan yung pagkakamali ko doon? Talagang hinahanap mo pa saan yung pagkakamali mo doon. Kumbaga nagmamaang-maangan ka pa, di ba? Parang wala akong kasalanan dyan, di ba? Hindi ko ginawa yan, di ba? May ebidensya naman, di ba? And next, after mo i-accept yung pagkakamali na yon, napakahalaga ng part ng confession. 'Di ba? Confess mo na nagkamali ka, at pangatlo is yung move on.
'Di ba? So, hindi lang basta nag-confess ka, move on. Kasi bakit kailangan mo mag-move on? Kasi gagamitin ng kaaway yan para hatakin ka ng hatakin pabalik sa kung ano yung pagkakamaling nagawa mo. Patuloy niyang ibabato yan sa'yo na hindi mo deserve. 'Di ba? Kasi ganyan ang ginawa mo, tingin mo deserve mo yan. 'Di ba? Lalo na yung mga people, mga tao dito na nasa ministry, 'di ba? Yung to the point nakakanta ka tapos ganito ginawa mo, 'di ba? Yung mga ganyang-ganyang bagay. Pero sa moving on na 'yan, sa moving forward na 'yan, iyan yung pinaka-crucial part, 'di ba? At tayo bilang SLC family, dahil iyan ang yung moving on ang pinaka crucial part, napakahalaga na dun sa part na yon maiparamdam natin sa kanila na mahalaga sila. Maiparamdam natin sa kanila na nandito kami. Even nagkamali ka sa desisyon mo sa buhay, nandito pa rin kami. 'Di ba? Na hindi ka namin i-judge kahit ano pa yung naging desisyon mo sa buhay mo. 'Di ba? Kasi desisyon mo yon pero hindi ikaw yon. Kumbaga, ang kalaban natin, ang kaaway natin, yung kasalanang nagawa niya, pero hindi yung tao. Amen? Lagi nating tatandaan yon na ang ayaw natin, yung kasalanang nagawa niya, hindi siya mismo. Amen? So, iyon ang part natin as a church family na iparamdam natin sa mga tao na dumaranas ng mga bagay na ganyan, na iparamdam natin sa kanila na mahalaga pa rin sila. Amen? Kasi nga, sabi ko nga kanina, di ba, bago sa luma, lahat tayo pantay-pantay sa Panginoon. So even tingin mo, ikaw yung tao na sobrang strong ngayon, at siya, sobrang weak, sobrang kung ano-anong pinagagawa sa buhay, parehas pa rin kayo ng halaga. Kahit ganun ang ginagawa niya, mahalaga pa rin siya sa paningin ng Panginoon. At gusto ng Lord, ganun din natin sila tingnan. Amen? At meron namang iba na talagang mas ginusto na lang na umalis sa loob ng simbahan. 'Di ba? Na ayaw na, 'di ba? Ayaw ko na doon, bye-bye na, 'di ba? So, pero hindi ibig sabihin no na ituturing na natin sila na mas less yung halaga nila kaysa sa atin na nandito sa loob ng church. 'Di ba? There are times naman talaga na na may mga point sa buhay natin na talagang, alam mo yun, kailangan mong mag-distance doon sa tao. Kasi ayaw talaga ayaw talaga magpaawat Kasi pag pinigil-pigilan mo yon, either masasaktan mo siya or masasaktan ka niya. 'Di ba? Dalawa lang yon. So may time na talagang may distance, kailangan mo i-distance yung sarili mo, pero hindi ibig sabihin nun na mag-i-stop na tayong ipakita yung pagmamahal sa kanila, at lalong-lalo na mag-stop tayo na ipanalangin sila. The more na nakakumit sila ng pagkakamali, the more na mas kailangan nila ng panalangin natin. Amen? Sobrang dami ngayon, di ba, naglalabasan sa Facebook, yung mga pastor, di ba, kung ano-anong, alam niyo naman yan, kung ano-anong issue about sa pastor, di ba? Or sa atin dito, baka yung leader mo nakakubit ng pagkakamali. Anong ginawa mo? Leader pa naman, ganyan. Di ba? Pastor pa naman, ganyan. Ang tanong, pinag-pray mo ba yan? 'Di ba? So tayo as a church family, church dito, disciples dito sa church, part natin na ipag-pray. 'Di ba? Hindi lang yung mga nanghihina, kundi yung mga taong ginagamit din ng Panginoon. Kasi kung sino yung mga ginagamit dito ng Lord, kami din yung mga apple of the eye ng kaaway para pabagsakin. Ayan. So ngayon, kung ikaw yung tao na feeling mo dahil sa pagkakamali or desisyon mo sa buhay, parang feeling mo wala na akong halaga, 'di ba? Ito ang gusto ng Lord na iparating sa iyo. Kailanman hindi nawawala ang halaga mo, or kailanman hindi nawala ang halaga mo. Amen. So tapikin mo nga, baka yung katabi mo 'yan. 'Di ba? Sabi pa diyan, pakibaba. What they say or do doesn't lessen who you are. The mistakes you've made don't decrease your value. That's what you did, not who you are. Ayun yung sinasabi ko kanina. Pagkakamaling nagawa mo yun, pero hindi ikaw yun mismo. 'Di ba? So, wag tayo mag-base sa kung ano sasabihin ng iba talaga or ano yung ginagawa ng iba, at hindi mababawasan yung halaga mo depende sa kung paano ka tignan ng ibang tao.
'Di ba? So sabi diyan, yun nga, it's not about kung ano yung mga nangyari sa'yo, kung ano yung mga nagawa mo. It's all about how Jesus paid the price. Binili ka niya sa hindi matatawarang halaga. Sabi mo sa katabi mo, you are priceless. Hindi ka pang 1,000 lang. 'Di ba? Hindi ka pang 1 million lang. 'Di ba? May namatay para sa 'Di ba? Ganun ka kahalaga. Dito sa mundong ito, kaya mo bang mamatay para diyan sa katabi mo? Pwede, kasi baka asawa mo yan, baka anak mo yan. Pero ang tanong, kaya mo bang mamatay para dun sa taong kinaiinisan mo? Siyempre hindi, mag-isa ka dyan, di ba? So walang gagawa nun. Pero ang Panginoon, even sa dami ng kasalanang nagawa natin, binayaran niya yun lahat dahil sa pagmamahal niya sa atin. Sabi diyan sa verse, Romans 5 verse 8, But God demonstrates His own love for us in this, while we are still sinners, Christ died for us. Iyon yung isa sa pinakamasarap na pakiramdam. 'Di ba? Yung halaga mo, kamatayan yung ano nun. 'Di ba? May namatay para sa iyo, ganun ka kahalaga. 'Di ba? Kaya yung jowa mo hangga't hindi namamatay yan. 'Di ba? Hindi pa ganun yung halaga mo diyan. 'Di ba? Kung hindi niya pa kayang kumbaga i-surrender yung buhay niya para sa iyo. 'Di ba? And warning, merong warning na binibigay sa atin ng Panginoon. Ano yung warning na yan? Pakibaba. Yan, sabi diyan, one of the deeds of the devil is his seeking to devalue you, to make you believe that you are not good enough. The devil knows that if he can get you to believe this lie, then you will become less effective in your life. 'Di ba? So sabi diyan, ang isang daw na ginagamit ng kaaway is yung itanim sa isip mo yung word na devalue, na wala kang halaga. 'Di ba? Na ito ka na lang, na hindi ka good enough, kahit ibigay mo ang lahat, hindi pa rin sapat. 'Di ba? Ayun yung tinatanim ng kaaway sa atin. Ngayon, kung paniniwalaan mo 'yon, talo ka. Bakit? Sabi doon, you will become less effective in your life. Parang sana, ang layo na ng narating mo, kaya lang dahil nakinig ka sa bulong ng kaaway sa'yo at pinaniwalaan mo siya, kaya hanggang ngayon, nandyan ka pa rin. 'Di ba? Amen? 'Di ba? Kaya talagang be careful sa pinapakinggan mo. Ayan. Next natin, point number 3, and matatapos na tayo. Kasi excited na kami sa ice cream. Happy birthday po kung sino mo may birthday. Ayan. Masarap kasabay sa light group yung mga tatay. Proven and tested. Ayan. So sabi dyan sa last point natin, our God is not finished with you yet. Tignan mo. Pero hindi ibig sabihin yan, tatangos pa yung ilong ng katabi mo. Hindi ganun ibig sabihin nun, ha? Sabi dyan, Philippians 1 verse 6, being confident is that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. So, ibig sabihin, kung ang tingin mo sa sarili mo parang bakit parang paulit-ulit na lang ang nangyayari sa akin. So, lagi mong tatandaan na hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. You are a work in progress. 'Di ba? Kaya minsan parang tingin mo sa sarili mo walang improvement kasi hindi ka iaalis ng Lord sa step 1 hangga't hindi mo natututunan kung ano yung gusto niyang, kung ano yung lesson na gusto niyang iparating sa iyo. 'Di ba? And sample ko nga, sabi ko nga kanina, pag gumagawa ng bahay, gumagawa ng mga tulay, may timeline 'yan. 'Di ba? So, depende sa laki ng gagawin, ganun katagal, ilang years bago mabuo yan. Baka minsan wala ka na sa mundong ito, hindi pa tapos yung tulay na ginagawa. 'Di ba? So, ganun din sa ating paglilingkod sa Panginoon. Sabi nga doon, you are a work in progress. 'Di ba? So, continuous na inaayos tayo ng Panginoon every day. 'Di ba? So, depende sa kung gaano kalaki yung naghihintay na plano ng Panginoon sa'yo. Ganon katagal
kanya aayusin. Sabi diyan, we may lose our value in people's eyes, but we will never lose our value in God's eyes. 'Di ba? Sabi pa diyan, sige pakibaba. Never underestimate your value. Kasi matindi yung gagawin sa'yo ng Panginoon. Sige, pakibaba. Natutulog ba yung nasa multay natin? Ayan. Next pa, sabi diyan, I am currently under construction. Thank you for your patience. Sabihin mo sa leader mo, thank you for your patience. Kasi, kahit nakasuko-suko ka na, hindi ka pa rin sinukuan yan. 'Di ba? Kasi naiintindihan yan na under construction ka pa. 'Di ba? Hanggat hindi namin nakikita yung fully finished ng taong to, hindi kami titigil. Kumbaga, hindi ka namin tatantanan, sabihin mo. 'Di ba? Hindi ka namin tatantanan hanggat hindi namin nakikita yung finished work ng Lord sa buhay mo. Amen? Amen. So, wag mo munang ibaba, Tony. Di ba? So, parang last week ako nag-chat sa kanya or within this week. Sabi ko sa kanya, Madam, sabi ko sa kanyang ganon. So, Madam, sabi kong ganon. Pwede ka bang mag-testimony sa Sunday? Sabi ko sa Sunday service. Ako kasi speaker, kakong ganon. So, hala! Siyempre, ganun yung mga reaction. Di ba? Hala! Mga ganon. Tapos hindi na kami nakapag-usap kasi tawag na ito, busy, dami niyang ginagawa. Or ako din mismo, marami din akong ginagawa. So, kagabi ko na lang na-realize na meron pala akong chinat. Sabi ko, chinat ko ulit siya, Sunday service na bukas! Sabi ko ganon, game ka ba, G? Sabi ko ganon. Sabi niya, halati, hindi ko pa kaya. Ay, char. And then sabi niya, halati kasi kinabukasan na eh. So, mas maganda sana kung na-prepare namin within that week. Sabi ko gano'n. Sige, hindi, okay lang. Sabi niya sa akin, pwede naman kahit ikaw na lang in behalf sa kanya. 'Di ba? Kahit ikaw na lang magkwento nung story ko, sabi niya gano'n. So, she's one of my disciples, pero hindi ko sasabihin kung anong pangalan niya. Kasi mas maganda pag siya na yung nag-testimony. 'Di ba? Para, siya pala yun. 'Di ba? May idea na kayo. Kung yung mga nakakakilala, shut up na lang kayo, ha? Shut up. Okay. So, sabi ko sa kanya, ito kasi story ng life niya, no? Parang high school, karoon siya ng girlfriend. So, girl siya, tapos ang girlfriend niya, syempre girl. Kaya nga girlfriend, 'di ba? So, both sila babae. 3 years sila. Parang 18 years old siya, 18, 19, 20, 21. Tapos, nung nasa 20s na siya, nag-break sila, no? Nasa 20s siya, pumasok ulit siya sa relationship. Same, babae ulit. 'Di ba? So, babae ulit. Parang 3 years, pero alam ko mas matagal sila nito eh, yung sa last niya. Pero parang estimate na lang namin 3 years. 'Di ba? So parang 6 years ng life niya, ang kain na relationship niya is kaparehas niyang babae. 'Di ba? So tinanong ko siya kagabi, sabi ko, is there a possibility na bumalik ka pa sa ganong buhay, sa ganong relationship? So ang sagot niya sa akin, hindi na! So, ganon. Nakakaps lock yun. Hindi na! Sabi niya ganon. Kasi wala na akong makitang reason. Bakit pa ako babalik sa ganon? 'Di ba? Tapos sabi ko sa kanya, malaking part or malaking bagay ba na nakilala mo ang Panginoon? At the same time, uma-attend ka sa church. Ito yung reply niya. Sige, pakibaba. Sabi niyo dyan, sobrang laking tulong, te. Kasi nakorek yung mindset ko po. Mas lumawak yung knowledge ko at mas naintindihan ko na hindi lahat ng masayang bagay ay tama. Amen? Yung term na hindi lahat ng masayang bagay ay tama. Majority nandito, kabataan. 'Di ba? So ano yung gustong iparating sa atin dito ng Panginoon? 'Di ba? Noong mga panahon na nasa point siya na ganon, 'di ba? Ganon ang nagawa niya, pero hindi natuldukan. Yung kumbaga hindi natuldukan yung halaga niya doon. 'Di ba? Hanggang sa makabalik siya sa Panginoon, hanggang sa makilala niya ang Panginoon. Ngayon, hindi na importante yung nakaraan mo.
'Di ba? At ngayon, bakit talagang confident siya na hindi na ako babalik doon? Kasi naniniwala ako, nakita na niya kung gaano siya kahalaga. 'Di ba? Sa mata ng Panginoon. At hindi siya sa pangganong relationship lang. 'Di ba? Sabi ko, ano ba reason? Bakit ka pumasok sa ganon, ganyan? So, reason niya, yung nakita niya yung halaga niya doon sa mga taong yon, na-feel niya yung pagmamahal, yung belongingness na kayang ibigay sa kanya. 'Di ba? Pero ngayon naniniwala ako na she's part of the circle of friends, of family dito inside the church. Naniniwala ako na malaking part yung bagay na ganon. 'Di ba? So nakakatuwa, 'di ba? Kasi meron tayong mga ganyang klase ng testimony, 'di ba? So pakibaba, sabi, ito ang gustong sabihin ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sabi diyan, if you could see yourself the way I see you, you would never question your worth again. Sabi doon, kung nakikita mo kung paano kita tingnan, kung gaano ka kahalaga sa paningin ko, hindi na darating yung point na i-question mo yung halaga mo. 'Di ba? Kasi confident ka kung gaano ka kahalaga sa mata, sa paningin ng ating Panginoon Diyos na buhay. 'Di ba? So kung isa ka sa mga people na 'yon na ang tingin mo parang sobrang degrade na, sobrang pressure na 'yung nararanasan ko, parang feeling ko wala pa rin ako nararating, feeling ko wala na akong kwentang tao. Kung ikaw 'yung nasa point ng buhay mo na ganon, ito ang sinasabi sa iyo ng Panginoon. 'Di ba? Never question your worth. Kasi binayaran yan sa hindi matatawarang halaga. May namatay para sa'yo. Hindi lang piso, hindi lang 100 ang binayad sa'yo. Kundi merong namatay para sa'yo. Amen? Kaya kung sabihin man ng iba na ganito ka, ganyan ka, hindi mo na paniniwalaan yon. Kasi ang paniwalaan mo kung ano yung sinasabi sa'yo ng Panginoon. Amen? Hindi tayo makakaligtas dyan yung judgment ng mga tao, yung mga taong judgmental. Hindi tayo makakawala dyan. Pero ang mahalaga, yung maayos, yung mindset mo. 'Di ba? Kasi kahit anong sabihin ng tao sa'yo, kung maayos ang mindset mo at alam mo na mahalaga ka sa Panginoon, ay, bahala kayo kung anong isipin nyo sa akin, bahala kayo kung anong sabihin nyo sa akin. Kasi yung halaga mo, nakita mo sa Panginoon. Amen? So tayo'y manalangin po. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat for today's message po na patuloy mong ipinarealize sa amin how valuable we are, Panginoon, sa harapan mo. Na huwag kaming mag-base sa kung ano yung sinasabi ng ibang tao, kung paano kami tingnan ng ibang tao, kung ano yung mga bagay na dinidictate sa amin ng ibang tao, Panginoon. Bagkus, Lord, kung paano mo kami tingnan, O God. Tunay nga, Lord, na maraming salamat sa pagmamahal. Maraming salamat, Panginoon, na binili mo kami, Panginoon, Lord, sa hindi matatawarang halaga, Panginoon. Na pinakita mo sa amin yung assurance, O God, na kami, Panginoon, bilang iyong mga anak, we are priceless, O God. Na talagang tumayo kami, Panginoon, na talagang nandun yung confident namin, Lord, na alam namin sa sarili namin na merong nagmamahal sa amin. Walang iba kundi ikaw, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat for this opportunity na praying, O God, na hindi lang namin basta ito marinig, O God. Kundi, Lord, magbabago yung tingin namin sa sarili namin, magbabago yung tingin namin sa ibang tao, Panginoon. Na hindi lang kami basta magja-judge sa kanila, hindi namin sila titignan na mas less ang value kaysa sa amin, O God. Kundi, Lord, gagawin mo kaming vessel, Panginoon, na iyong salita sa kanila upang maging kalakasan nila, Panginoon, sa gitna ng kanila mga pinagdadaanan. Kaya, Lord, maraming salamat. Sa iyo lang po namin ibinabalik ang pinakamataas na papurit pagsamba. Ang lahat ng anak ng Diyos magsabi ng Amen.